Hello! Isang magandang hapon sa ating lahat. Na-miss niyo ba ako? Okay, so tayo ngayon ay nasa taong 2022 at nung nakaraang linggo wala ako. Pero ngayon ako ay nagbabalik para muling ipagpatuloy ang ating walang kapantay na advokasya, ang itulay. Okay? Bago ang lahat, nais kong batiin ang lahat ng ating mga online learners, ganun din ang mga kapwa ko guro, mga division offices na sumusuporta sa ating advokasya. A happy New Year to everyone. Okay? So, bilang pagsisimula, muli, nais kong magpakilala. Ako si Tutor Leah mula sa Schools Division Office of Olongapo City, particularly sa Olongapo City National High School. At ako ay makakasama ninyo at nakakasama ninyo tuwing araw ng Webes from 3:40 up to 4:20. Okay. Maagang pagbati kay Rainiel Manabat de Vera, watching from 10 Zara Macabebe High School. The same goes to Joanna Omana from Santa Lucia National High School. Okay, bilang pagsimula, ready na ba tayo? Tayo ay tutungo sa quarter 2, week 7 na kung saan ito ay may kinalaman sa mga saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Okay? So, sa pagkakataong ito, inaasahan ko na kapiling nyo na at katabi nyo na ang inyong self-learning module. Siyempre, ang ating panulat, ang ating mga notebooks, okay, sulatang papel, ganun din ang ating case notebook para smooth yung ating pagtalakay sa mga matututunan natin ngayong hapon. Okay, para sa ating most essential learning competency, para sa linggong ito, narito iyon, na ipapahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Alright. No? Sa pagtatapos ng ating aralin ngayong hapon, ngayong tutorial, kinapapalooban yan ng naipapahayag ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon at ikalawa, nasusuri ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Hello, Jodens, John Albert, and Als Asha. Okay. Pwede natin i-share ang ating live sa ating mga classmates, sa ating mga schoolmates, particularly for grade 10, para mas malayo yung nararating ng ating free tutorial para sa Araling Panlipunan 10, isyung kontemporaryo ng Pilipinas. Okay? So bilang pagsisimula ng ating gawain or ng ating tutorial ngayong hapon, narito ang ating pangunang gawain na may pinamagatang talasalitaan. Ang panuto natin para nga sa gawain ito, ibahagi ang inyong nalalaman sa mga sumusunod na salita. Ilalagay niyo ito sa isang buong papel o kaya naman since tayo ay online, let us maximize our chat box. Okay? So ready na ba tayo? Good afternoon, Jackie. Good afternoon, Micaela Aguinaldo. Okay, ready? Okay. While we are waiting for responses, ayan. So any word will do, no? Magbibigay lang kayo ng kahulugan or inyong nasa isip ninyo when you see migration or migration. Okay? Good afternoon, Jackie Domingo from Ramon National High School. Ganun din kay Andrea, Nicole Malyari, and John Andre Gonzalez, also from Santa Lucia High School. Okay, ano kaya ang inyong nasa isip habang yan ay nakikita ninyo? Okay, for example, kung kayo ay sumagot ng pag-alis or paglipat, tama ang inyong sagot, no? Kung tayo ay may parehong sagot, katulad ni Rainiel, paglipat po ng paninirahan mula sa isang lugar papunta sa iba, so tama, no? Kapag mayroong mobilisasyon, kapag may paggalaw, may pag-alis, paglipat, pagpunta sa isang politikal na teritoryo patungo sa iba, we call that migration. Hello, Kyle. Next one. Brown dream. Okay? Di ba brown dream? Ano kaya yan? So may kinalaman yan sa mga muscle or sa mga paggawa. Ano kaya yan? Okay. Kung kayo ay may sagot na pag-alis ng mga skilled workers, then you are very good, no? Tatandaan natin, when we talk about brown drain, ang umaalis ng isang political na teritoryo or ng isang bansa ay yung mga individual
na mayroong kakayahang gumawa ng mga skilled work tulad ng carpentry, laborer, for example, yung mga foreman, for example, no? Sila yung mga yan. So, pag sila ay umalis, we call it boundary. Gandang hapon, Christina. Okay? Sabi ni Rainiel, paghina po ng lakas paggawa. Tama, no? The lakas paggawa or the manual labor. How about brain drain? Kung may brawn, may brain. Ano naman yung sa brain drain? What do you think, no? So, where we are rating, Ashley, hello, Santa Lucia National High School. Sa mga taga Santa Lucia National High School, thank you for supporting Itulay 8010. Okay? So, yung sa module po namin, brain drain. Okay. So, brain drain, may kinalaman siya sa pag-alis ng mga professional. No, kung yung kanina may kinalaman sa skilled or lakas paggawa, dito lakas paggawa rin, but it's more on the professional aspect o yung mga taong nag-offer or nagre-render ng professional works. Okay? All right. So, tama yun, no? Yung depletion or yung pagliit, kasi yung ginamit na term ni Riniel ay pagliit, depletion, pagkonti, pagkaubos, all of those are considered correct. So, very good. And last one, no? So, binabalikan lang na natin to, yung tinalakay niyo with Tutor Edwin last week. How about the overseas Filipino workers, no? Ang ating mga bagong bayani. Can you give me a synonym or kasing kahulugan or other words for these people? Okay. Hello, Jude, Michael. Pagkaunti, okay, tama rin yung sagot niya doon sa ating brain drain, no? So, kung meron kayong kaparehong sagot, manggagawa sa dayuhang bansa, then you are on the right track, no? So, particularly, these people ay yung mga individual working abroad, okay? Saan mang panig ng mundo sa iba't ibang kontinente. Okay, very good again kay Riniel at kay Maria Janelle. Okay, watching from Santa Lucia. Okay, so kung nakuha nyo yan ng tama at tumpak, very good online duties because you're on the right track. Sabi ni Jude Michael, Tutor Lee, mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Thank you, Jude, for giving credits to these people, no, na kumaharap sa iba't ibang hamon ng pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay, let's move on. No, tuklasin natin ngayon, kanina nasagot niyo yung 4 na terminolohiya, no, at nakakatuwang malaman na you got it perfectly, no? So, meron tayo ditong isang maikling excerpt mula sa ating module na kung saan isinasaad dito na pagkakataon at panganib ang maibibigay ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. Ikalawa, may nagsasabi rin na ang mga karanasan ng karamihan sa mga migrante o yung mga individual na nagtatrabaho sa dayuhang bansa ay nasa gitna ng dalawang epekto ng migrasyon. Nakakaintriga, di ba? Kung bibigyan natin ng pansin at pagtutuunan natin ng detalye na naka-highlight dito sa ating screen, nakakaintriga, no? Imagine, ang isang migrante ay tumatayo or nakatindig sa gitna ng dalawang epekto ng migrasyon. So, pagpatuloy natin, my dear online learners, kung ano nga ba ang nakakaintrigang bagay nito. Okay, para sa ating ikalawang gawain, or although gawain 3 yung nakalagay dyan mula sa module, okay, narito ang panuto natin. Hahanapin ninyo or hinanap na natin pero naka-cover siya para at least sa inyo manggagaling ang mga terminolohiya, no? So, ang panuto natin, hanapin ang 5 termino sa cross-salita sa ibaba. Maaaring ang mga salita ay nahanap sa pahalaang, pababa, pataas, or diagonal, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel or i-chat sa ating chat box. Okay? So, babasahin ko muna yung mga definition, then bibigyan ko kayo ng time para isulat ang inyong sagot. If you know the answers, then you can type in already. Alright? So, hello Sarah, hello Jarina, Julia Salvador, and Charisse Jean Tubera, learning from Ramon National High School. Okay, isang anyo ng human trafficking kung saan ang mga tao ay persadong pinagtatrabaho. Ano kaya yung term na yan?
Okay, na nauso pa even the time of the Spanish regime in the Philippines, starting 1521. Okay? So, anong uri kaya ng human trafficking yan? Kapag persadong pinagtatrabaho ang mga tao. Okay? So, what do you think is the response or is the answer? No? Sabi ni Reniel again, may question mark pa. Sabi niya, forced labor. Let us check. Tama si Rainier, tama rin si Jude, no? Oh, Spanish version pa siya. Polo y servicio is the Spanish term for this. And for English, we call it forced labor. And in Tagalog, sa pilitang paggawa. Tama rin si Ate Elise Gento. Okay? So, very good, no? So, habang sinasagutan natin to, let us try to, kumbaga, i-invite natin yung mga term kasi magagamit natin sila later. Okay, number 2. Ang paglikas sa sariling bayan upang umiwas sa mga labanan, karahasan, at gutom sanhi ng kalamidad. Actually, hindi lang kalamidad, marami pang iba. No? Hindi lang karahasan. Ano kayang letter R yan? Okay. Ang sabi ni Elias Gento, number 2, refugee. Thank you, Elise. No? Do not forget to include the item number before your response para at least madali yung pag-acknowledge natin ng mga correct responses and participation. So, sabi ni Kuya Jude, number 2, refugee. Ni Kuya Jazz, ni Ate Julia, ni Kuya Reniel. Okay, refugee. Very good, no? So, sabi sa akin dati ng katrabaho ng dad ko, mukha daw akong refugee nung bata ako. Kasi kamukha ko daw ang Korean at saka Vietnamese, yan ang madalas na napagkakamalan sa akin. Korean and Vietnamese national. Pero hindi, purong Pilipino ako. Okay? So, let's move on to number 3. Nakapagbibigay ito ng malaking kita na hatid ay masaganang pamilya. Ano kaya yan? Ano kayang letter H yan? Okay? Na tuwang-tuwa tayo kapag ang mga magulang natin ay may ganyan. Lalo na sa panahon ngayon na nagpapatuloy pa rin ang pandemya. Sabi ni Ate Elise, hanap buhay ni Ate Jasmine. Okay? Ni Kuya Jude, ni Kuya Rainiel, ni Ate Julia, hanap buhay. Okay, let us check. Very good. Hanap buhay, no? Nakakatuwa yan. Sana lahat ng kababayan natin ay makabalik na sa hanap buhay sa kabila ng pandemya. Okay? Number 4. Ang mga nakapagtapos sa Pilipinas ay mas piniling mga ibang bansa para sa mas magandang oportunidad. Tama rin si Ate Ivy, si Kuya Arvin sa number 3. So, sa number 4 naman, nasagot niya na to kanina. Okay, ano kaya yan? Okay, kapag ang mga nakapagtapos sa Pilipinas ay mas pinipiling mga ibang bansa para sa mas magandang oportunidad. Sabi nila, di ba, when you work abroad, there is a greener pasture. Okay? So what do you think is the answer? Sabi ni Kuya Rino, migrante? Is it migrante? Mas pinipiling mga ibang bansa. Mas pinipili nila, no? Para sa mas magandang oportunidad na nakakaapekto naman sa ating bayan in particular. Sabi ni Ate Julia, brain gain. Okay. Check natin kung tama. So, it is actually brain drain. Correct. Si Ate Elise Gento, no? So, tatandaan natin na kapag mayroong exodus or maramihang pag-alis ng mga professional or yung mga nakapagtapos with a degree papunta sa ibang bansa, we call it brain drain. Very good. Tama rin si Kuya Reniel and si Kuya Jude. Let's move on to number 5. Ang pagre-recruit, pagdadala, paglilipat, pagtatago, or pagtanggap ng mga tao sa pamamagitan ng hindi tamang paraan para sa hindi magandang dahilan tulad ng forced labor or sexual exploitation. Ano kayang salita ito? Starts with letter H, 2 words, no? So, sabi ni Kuya Judens, ni Ate Elise, Kuya Rainiel, ni Kuya Jude, sabi nila it's human trafficking. Let us check whether it is really human trafficking. Very good. Human trafficking, no? So, kung kayo ay nakakuha ng 5, very good. You got 4.
good, you got 3, you're doing great. Huwag malulungkot kung medyo hindi perfect score, no? That's why we are here, para at least nahahasa natin yung mga prior knowledge ninyo at madadagdagan natin sa mga pagkakataong meron tayong mababanggit, hindi pa natin gaano na nababangga or na-explore. Okay, so my question is, among the 5 na nasagot ninyo, ano sa tingin nyo dyan ilan sa tingin nyo dyan ang positibo na naidudulot ng globalisasyon? Patuloy tayo Okay, habang hinihintay ko, ano kaya doon sa mga sagot nyo ang positibo? Ilan doon ang positibo? Diba sumagot kayo ng human trafficking, ano pa yung sagot nyo? Brain drain, hanap buhay, ano pa yung mga sinagot nyo doon? Ilan kaya doon ang positibo? Diba isa lang? We call it hanap buhay. Kasi, yun lang naman talaga diba? Pero the rest are most likely negative or not so good, no? So, para susugan natin yung aking premise na yun, narito tayong mga very good, at least positive hanap buhay. So, may mga isyong kalakip ang migrasyon. Okay? Sa katunayan, may malaking banta sa kalagayan ng mga migranteng manggagawa ang paghahanap buhay sa ibang bansa. That is why ILO, or what we call the International Labor Organization, identified some of the possible experiences or karanasan na pwede maranasan ng isang migrante. Okay? So, marami tayo dyan. Number 1, hindi ko nababasahin lahat meron tayong biktima ng forced labor or sapilitang paggawa. Number 2, may mga biktima ng exploitation or exploitation, no, sa mga iba't ibang individual. Okay? So as you know, when we say exploitation, andiyan ng sexual, nandiyan ng physical, nandiyan ng mental, nandiyan ng emotional exploitation. Okay? Number 3, karamihan ay exploitation na sexual, no? So, alam naman natin yan na meron tayong mga datos niyan na napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radio, nababasa sa mga periodiko, at ginagawa naman yan ng ating pamahalaan. No? Okay, ng paraan. Number 4, may kumikita din pala sa forced labor, no? Katulad na nakikita niyo sa number 4. Pero gusto kong bigyang nandiin ang number 5. Okay? Bigyan natin ng pagpapalalim or ng mas malawak na diskusyon ang number 5 na may sinasabing malimit na mga migrant workers at indigenous peoples ang nagiging biktima ng forced labor. Yan ay hango mula sa module na mag-aaral sa Araling Panlipunan 10 ng DepEd 2017. Okay, bigyan niyo nga ako ng halimbawa ng mga indigenous group or ng mga IT group na mga kapatid natin dito sa bansang Pilipinas. You can type in your comments using our comment box, no? Magbigay kayo ng mga grupo ng mga IP sa ating comment box, okay? Para mas mapalalim natin ang ating diskusyon. Okay, sabi ni Jude, kaya nararapat po ang pandaigdigang pagkakasundo or bawat teritoryo o bansa patungkol sa globalisasyon. Very good. So may sinabi dito si Kuya Rainiel, AITAS po. Okay, tama, no? So our mga kapatid nating mga AITA is an example of an IP group, no? Particularly here in Botolan, meron sa Pampanga, meron sa Bataan, no? Okay. Sabi rin ni Kuya Arvin, AITA po. Okay. Aside from AITAS, do you have any other known IP groups all over the Philippines? Pwede niyo siyang i-share dito sa ating comment box. Okay, habang naghihintay tayo ng iba pang mga responses, okay, the Mangyan. So actually, Mangyan, totoo yan. I've been to Mindoro for my master's studies in Mangyan, no? So totoo yan na nakakatuwa ang mga Mangyan. Marami ako natutunan dyan. Badjao or the boat people, no? Yung kilala na natin, di ba, si Badjao girl. Ayan, we call them the sea gypsies or the boat people.
And tama rin si Jude, no? We have the Manobo tribe. Okay, good day si Jane or si Jane. I hope I pronounce it correctly. Okay, so actually, when we talk about indigenous people being victims of forced labor, hindi naman talaga yan tama. That's why we have the IPRA, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, or we call it the RA 8371, na kung saan sila ay pinoprotektahan din, no, ng ating pamahalaan para hindi sila maging biktima ng sapilitang paggawa. Kadalasan kasi sila yung nagiging biktima ng debt of gratitude, 'di ba? The debt bondage na tinatawag o yung pagkakatali sa isang tao o sa ilang grupo ng mamamayan dahil sa kanilang pagkakautang na henerasyon na ang lumipas. Nandiyan din yung sila ay nabibilang sa tinatawag nating environment of subjection. Medyo malalim, no? Environment of subjection. Pag narinig niyo yun, sila ay nagiging biktima ng oppression, sila ay nagiging biktima ng ilang mga grupo na kung saan nawawala ang kanilang karapatang pantao, ang kanilang mga individual rights or individual freedom, no? So, sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng ganyan kung kaya't ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang batas ay sila ay pinoprotektahan. Okay, may mga sumagot din dito. Jeffrey, good afternoon. Sabi niya, good morning, pero good afternoon sa'yo. Kay Ivy Manobo, si Ivy Tivoli Group. Okay, that's good, no? Sabi ni Kuya Jude, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Tama, no? Dapat lahat tayo ay pantay-pantay sa mundong ito. Okay, sumagot din si Emeline. Sabi niya, hindi, bumabati siya. Hello sa mga taga Rizal Nueva Ecija and sa mga taga Banalo National High School District of Lobo, SDO Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Okay? So, importante na pinoprotektahan natin ang mga IP group na ito dahil katulad natin, sila ay mga tao din, sila ay individual din na nangangailangan ng tamang pagtrato, lalong-lalo na sa konteksto ng paghahanap buhay. Share ko lang, for example, dito sa aming area sa SBMA, meron kaming pamulaklakin dyan sa mga nakadalaw na dito sa Subic noong pre-pandemic. Meron kaming mga lugar dyan, ang Pamulaklaki ng El Caballo na kung saan ang mga manggagawa dyan ay ang mga kapatid nating Aita, no? Sila ay binibigyan ng tamang pasahod, tamang trato, sila ay itinuturing talaga bilang bahagi ng workforce, ng working society na may kaakibat na at tamang kalayaan angkop na karapatan. Okay? So, sana sa lugar ninyo, if you have IPs also, which I am very sure, ang inyong local government units ay mayroong mga umiiral na batas or mga gawain na particularly para sa kanila na kung saan nagpapamalas talaga ng respeto, okay, sa konteksto ng paggawa. Okay, okay, patuloy tayo. Okay, so lahat ng individual ay may saloobin. Okay? Lahat tayo ay may pananaw hinggil sa iba't ibang bagay, tungkol sa iba't ibang phenomena, tungkol sa iba't ibang pangyayari. Okay? So, mayroon tayo dito isang artikulo, pero bago yan, using our comment box again, yung mga nakaraan nating session, can you pinpoint to Tutor Lee ano yung mga uri ng globalisasyon? We have 3, diba? Kung hindi ako nagkakamali, ESP ang binigay kong acronym nun. Ano yung letter E? Ano yung letter S? Ano yung letter P? Type in nga natin sa comment box natin para mas maunawaan natin yung ating artikulo ngayong hapon. Okay? Ano yung letter E na unang halimbawa ng globalisasyon? Pangunahan ko kayo, ha? Ano kaya? Globalisasyong economic or ekonomiko, 'di ba? Ano yung S at saka letter P? Sige nga, tingnan natin kung sino ang mga matindi ang retention sa ating mga online learners. No? Ano yung letter S? Globalisasyong sosyo-kultural. Ayan. At yung isa ay globalisasyong
political. Okay, reviewin natin globalisasyong ekonomiko, okay, globalisasyong sosyo-kultural, globalisasyong politikal, economic, political, and socio-cultural. Okay, sabi ni Kuya Rainiel, struktura. Okay, so nice try, Kuya Rainiel. Sabi ni Ate Elise, very good, Ate Elise Ginto. So, ekonomiko, socio-cultural, and political. Okay, very good. Dito sa ating artikulo, ito ay may kinalaman sa globalisasyong kultural, socio-cultural. Okay? So, basahin ni Tutor Leah. Ang title niya ay Globalisasyon, Kultura at Kamalayang Pilipino. Ang isang hamon ng globalisasyong nagaganap sa larangan ng ekonomiya para sa iba't libang lipunan o bayan ay kung paano mapapanatili at lalo pang maitataguyod ang kani-kanilang pambansang identidad or national identity sa harap ng mga pagbabagong dala at dulot ng nasabing globalisasyon. Tulad halimbawa ng mga pagbabagong dulot ng makabagong teknolohiya sa kani-kanilang mga kultura o pangkalahatang pamamaraan ng pamumuhay. Kaugnay nito, pinangangambahan din na baka ang globalisasyon ay isa lamang instrumento ng pananakop ng mga makapangyarihang bansa sa mga di makapangyarihang bansa sa pamamaraang di lantad o kaya ay nakakalinlang. Patuloy tayo. Kung ganito ang sitwasyon, ang ganitong uri ng pananakop ay masasabing mas masahol pa kaysa sa mga nakaraan dahil ang sinisira nito ay hindi lamang ang ating pambansang kasarinlan, kundi ang ating pambansang identidad mismo na siyang esensya ng ating pagka-Pilipino. Ang ating bayan sa ganitong sitwasyon ay para na lamang isang katawan na bagamat buo at gumagalaw, pawang isa na lamang itong gumagalaw na walang sariling kamalayan o kaluluwa. Ang bigat, di ba? Ang lalim, di ba? So, ito ay isang uri ng artikulo na isinulat ni Mabacquiao Jr., Napoleon M. Nariyan ang pinaghanguan natin na kung saan tinutukoy niya dito na sa globalisasyong sosyo-kultural, balikan lang natin, no? Ito ay hindi niya sinasabing mali. Pero may pangamba siya na maaaring ito ay magdulot ng isang epekto o isang bagay na kapag hindi natin natugunan, hindi natin napansin, hindi natin namalayan na ito na pala ay ito na pala ang namamayani sa ating lipunan at ito na pala ang nangingibabaw na kultura, na mindset, na gawain, na pananaw, na kaugalian sa ating kamalayan, nagiging delikado siya. Tatandaan natin na bilang mga Pilipino, ang kamalayang Pilipino pa rin ang dapat na nangingibabaw sa isip, sa salita, at sa gawa. Paano kapag dumating na ang kamalayang kinagisnan natin ay mapapatungan or ma-overpower or malalagpasan or mapapalitan ng dayuhang kamalayan? Hindi ba nakakatakot? Okay? So, ang saloobin ng ating autor sa artikulong ito ay may kinalaman sa pangangalaga sa ating kamalayang Pilipino. Ngunit ulitin ko hindi niya sinasabing mali na tayo ay tumanaw. Okay? Hindi niya sinasabi na tayo ay tumanaw sa tinatawag nating globalisasyong sosyo-kultural. Sa isang kondisyon, mananatili ang ating kamalayang Pilipino. Okay? Alright. No? So, ang pambansang identidad or national identity, my online learners, ay isang bagay na dapat nating pagyamanin, dapat nating huwag ihiwalay sa ating pagkatao, sa ating kamalayan, dahil ito ang tunay na sumasalamin sa atin. Okay. Dahil alam ko na marami kayong comment at marami kayong healthy na gustong criticism na gustong isagot, perhaps, so meron tayong pamprosesong tanong. Ayan, ready na tayo chat box.
1, 2. Okay. Ito ang ating karagdagang pagsusuri. Ilagay ang iyong mga kasagutan sa papel, ang check kung sang-ayon ka, at X kung hindi. Unang tanong, katanggap-tanggap ang globalisasyon. Bakit? Oo o hindi? Oo kapag check kapag oo, X kapag hindi. Okay. Hintayin ko mga sagot ninyo So number 2, nakakabahala ang epekto ng globalisasyon sa aspeto ng kultura at kamalayang Pilipino. Okay? So, hintayin ni Tutor Lay ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng check at X. Okay, while we are waiting, hello, good afternoon to Jasmine, to Janice, watching from Santa Lucia National High School. Hello! Sabi ni Kuya Rainiel for number 1, it's a check. Okay? Sabi ni Ate Elise for both 1 and 2, check, check, sang-ayon. Okay? Kay Jude, 1 check. Okay. So sabi ni Jude, tama naman, no? May mga saloobin tayo tungkol sa iba't ibang hamon ng globalisasyon. Sabi rin ni Kuya Jude, number 2, it's check. Okay? So sang-ayon siya. Okay, sabi ni Kuya Jeffrey, ano yung check mo, Jeffrey? Check lang siya walang number Ikaw Okay, sabi ni Jamie, 1 and 2, both check. So sang-ayon siya. Si Jude, both check for 1 and 2. Okay, so bilang pagpapalalim, online learners, ang globalisasyon ay katanggap-tanggap. Ang maipapayo ko lang, maging mapagmatsyag pa rin tayo. Maging alerto pa rin tayo sa mga dulot ng globalisasyon. Pero ito ay katanggap-tanggap. Yung mga nakaraang session natin, na ipaliwanag natin in detail, di ba? The pros and cons of globalization. Okay, sabi ni Rainiel, dahil mas mangingibabaw po ang mabuting epekto nito kung gagawin ng lahat ang nararapat. Very good, no? So sa number 2, nakakabahala ang epekto ng globalisasyon sa aspeto ng kultura at kamalayang Pilipino. I guess majority of our online learners suggested or answered check for number 2, no? So isang pagpapamalas yan na I am with Filipino learners this afternoon. Nakasama ko ang mga Pilipinong kabataan ngayong hapon dahil nananatili tayong Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. And that for me is a very good manifestation. Virtual clap to all of you. Hi, Ian Kenneth and to Sailene Clemente. Good afternoon, Marcelina Tuazan. Okay, so iba't iba man ang ating saloobin, at least nangingibabaw pa rin tayo at tayo ay nag-share pa rin ng iisang values pagdating sa number 2. Okay, sabi ni Jude, katanggap-tanggap pero kinakailangan pa din ang pagiging mapanuri. Very good, Jude. Thank you. Okay, so para masukat natin ang inyong mga natutunan ngayong hapon, dumako tayo sa tinatawag nating panghuling gawain. Okay? Ayan, may number 3 pa pala tayo, no? So, kailangan ba na gumawa ang ating pamahalaan ng mga pamamaraan upang di masyadong maramdaman ang epekto ng globalisasyon sa pambansang identidad o national identity ng Pilipinas? Bakit o hindi? Ako, ang sagot ko dyan, check, no? So, dapat sa kabila ng epekto ng globalisasyon, particularly ng tinatawag nating socio-cultural, according sa ating article, kailangan pa rin gumawa ang ating pamahalaan ng mga programa para ma-preserve yung ating pambansang pagkakakilanlan or what we call the national identity. Thank you, Elise, for putting check. Okay? So, ang galing-galing ng mga explanation ng ating mga online learners. Okay? Gusto ko ito basahin. Nakakabahala, sabi ni Jude, dahil natatabunan ang ating kultura at tradisyon at napangingibabawan ng makabagong teknolohiya dulot ng mga dayuhan. Very good point of view, Jude. Okay, punta tayo doon sa ating activity. Babasahin natin yan later. Katulad ng sinabi ni Florisita, lumala Okay? Okay, very good. Okay, punta tayo sa tayahin.
Sulat ang number, use your paper and pencil. Ayan, our magical kit. Isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel or include your responses. Drop your responses in our chat. Ano ang tawag sa mga ipinapadalang pera ng mga migranteng manggagawa sa Pilipinas na siyang nakakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan nila? What letter is the correct answer? Sabi ni Rainiel, it's letter B, no? So, subsidy, tariff, remittance, forced labor. Okay, the answer is definitely the remittances. Perang padala, di ba? Na kung saan tinatanggap natin at napag-aralan niyo yan at natin yan na ang remittances, maliban sa economic benefit na ibinibigay sa Pilipinas, benefit sa ating sari-sariling pamilya. Okay? So, very good, Jodens, Floricita, Elise, and Kyra Jane. Thank you. Let's move on to number 2. Alin sa mga sumusunod, ang sumusunod ay dahilan kung bakit may nagaganap na pag-alis or paglipat sa ang isang tao sa isang lugar maliban sa isa. A. Maghanap buhay para kumita ng pera, ng malaki. Makapamasyal sa iba't ibang tanawin sa mundo. Pag-aaral ng mga makabagong kaalamang teknikal. Letter D. Nahihikayat ang mga kamag-anak na nakatira sa abroad. Parang lahat tama eh. Pero ano kaya dyan yung least correct, no? Sabi ni Rainiel, letter D. Sabi ni Jeffrey, B. Okay. Sabi ni Florcita, B. Sabi ni Elise, A. Let's check the answer. It's letter B. No? I know, sasabihin nyo, part yan, pero kung aalamin natin yung lahat ng choices, ito yung pinaka-least, no? Kasi una, occupation, to work. Letter C, education, diba? Mga exchange program. Letter D, close family ties. Kapag nayaya ka na ni uncle at saka ni auntie. So, I guess it's letter B. So, sa lahat ng sumagat na letter B, you guys are correct. Let's move on to number 3. Alin sa mga sumusunod ay nagpapakita ng mga dahilan ng migrasyon? Is it A, B, C, or D? What is the correct answer? Okay? Ano kaya ang sagot dyan? Bakit nagkakaroon ng migration? Okay. Number, sagot? The answer is letter B for number 3. Okay, it is, what are the answers? Digmaang sibil, kawalan ng trabaho, at mas magandang opportunity. Okay? So, yan yung tinatawag nating mga push and pull factors of migration. Okay? If you got letter B, then you are correct. Rainiel, you're correct. Number 4. Ang pamilya ni Junjun ay nabubuhay sa pagsasaka dahil sa mababang kita tuwing anihan na pagpasyahan niyang pumunta sa ibang bansa. Iniwan niya ang kanilang sakahan. Hindi naman siya nangungulila sapagkat may komunikasyon naman siya sa kanyang mga pamilya. Alin sa mga sumusunod ay naging epekto ng migration sa buhay ni Junjun? Tama si Jude, no? Sa comment niya sa number 3. Okay. Ano kayang sagot sa number 4? If you got the letter B, then you are correct. Tama si Rainiel, no? Pag sinabi natin transnational family, ang kahulugan niyan, mga pamilya na kung saan ang mga miyembro ay naninirahan na hiwa-hiwalay. They are physically distant from one another. Karamihan ng OFW families, they have transnational families. Why? Because your father is working in America, ang nanay ay nasa Dubai, na ang pamilya ay nasa Pilipinas, at hindi yan maiiwasan. That is inevitable. That happens and that cannot be avoided. The physical distance cannot be avoided. So, very good sa mga nakakuha ng letter D. You guys are correct. Down to our last item. Si Anna ay isang domestic helper na iwan ang kanyang 2 anak sa asawang si Eloy sa Pilipinas. Halos maglilimang taon na siya roon, marami siyang ginagawa, nabibigyang oras pa rin niya ang pamilya upang kausapin ang mga ito sa araw-araw. Sa pagkakataong ito, ano ang epektibong paraan upang maiwasan at mapaghandaan
ang epekto ng migrasyon sa kanilang pamilya upang hindi ito mauwi sa paghihiwalay. Di ba sabi nila pag naghiwalay daw ng trabaho, broken family na eh. Is that correct, Florisita Lumelay? Okay, letter D, correct, no? For number 5, letter D. What we need is trust and confidence sa ating mga naiwang pamilya sa Pilipinas at sa mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Correct, Jasmine. Correct, Eliza. Correct, Kyra. Correct, Elise. If you got 5, drop your scores in our comment box. I want to know how many items you got correctly. Ayan, no? So if you got 4, very good. 3 good. 2 and 1, there's more room for improvement. So keep on trying. Okay? So ayan, habang hinihintay natin yung mga score, ayan, gusto kong i-share ang aming feedback, QR code, kung meron kayong mga comment. Narito rin, share ko rin ang mga gwapong e-Tulay tutors ng high school at elementary. Okay? So, bawing-bawi, si Florisita with 5/5, Rainiel 4, IB. Okay? So, kung kayo ay nakakuha ng mga ganyang score, maraming salamat, Eliza. Ako si Shooter Leia. Maraming salamat, Jeffrey, 5/5. Ayan, keep it coming. Alright, so huwag kayong aalis dahil susunod sina Tutor Eric and Jocelyn para sa Understanding Culture, Society, and Politics. Do not worry, Jeffrey, you got one. Still, there are rooms for improvement. Thank you, Kyra. Thank you guys for watching. This is me, Tutor Lay, saying dito sa Tambayang Iskupil, ako, ikaw, siya, tayong lahat ay pawang mga Pilipinong sabay-sabay papandayin ang diwang makadiyos, makabansa, makakalita, makatao, at makakalikasan. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo. I hope you learned a lot. Goodbye, guys, and thank you so much. Bye-bye! Bye po! Thank you.